Kita sa atong theme, clothed in grace, empowered by love. Adto kita sa passage of scripture nga nagpadayag, they are people empowered by the love of Christ. Ang New Testament church, ang unang iglesia, diha sa Acts 2:42 to 47. Ingon diha, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods. They gave to anyone as he had, continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Tanong na to, dinhi ang mga gibuhat sa mga unang nga iglesia, the New Testament church, nga matawagid sila nga they are a powerful, loving church, nga empowered yun sila, motivated yun sila sa gugma nila kang Ginoong Jesucristo. Una, they love the Lord so much. Nahigugma gid sila sa Ginoo. Naagid ning mga timaan sa paghigugma. Una, ingon diha, they devoted themselves to, number 1, God's Word, apostles' teaching. Ang mga teaching sa mga apostol, mga pagtulunan na nga gibili ni Kristo nganna sa iyahang mga apostoles. They are so hungry for God's Word. Kana ganay mahigugma ka sa Ginoo, gutom gid ka sa iyahang pulong. Always ka naga-crave for God's Word. Eager kaayo gyud mag-Bible study. Mo ni ang mga New Testament church, so passionate kay sila nga gusto gid sila permiti Bible study. Kung kanong ginahato dinhi nga they devoted themselves to the apostles' teaching. So always gid sila nagatuon sa pulong sa Ginoo. Kini nga church, they grow in knowledge of God. They are gitawag nga a sound doctrine church. So excited always to learn. Mahigugma gani kita sa Ginoo, ganahan kita siyang pulong. Kana gani mga mag-uyab, ganahan gid sila unsay gisulti, unsay gitext, unsay gisulat, love letter. Ingana sila kamahinang punon nga makita gyud ang ilang gugma sa Ginoo. Ikaduha, makita ang ilang gugma usab sa Ginoo diha sa ilahang communion, kining Lord's Supper. Ingon diha sa sumpay ana nga text, they devote themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. To the breaking of bread, makita nato sa uban passage nga every day they meet together in temple courts, breaking bread. Kanunay sila nag-Lord's Supper. Kita kada isa sa kabulan. Kanang Lord's Supper sa ila para kanila sa una paghinumdum na no sa gibuhat ni Jesus kanila sa grasya. Mo nang uloy sa ila ha, fresh ganahan sila gyud maghinumdum kanunay. Mo nang timaan sa gugmaban, tanawan ng mga maghigugma ay gyud mamatay ang ilahang paris. Halos kada adlaw bisita sa minteryo. Timaan gid na sa gugma. Mao gid na pod ang gibuhat sa mga New Testament church kaniadto nga gusto gid nila always naa sa ilang memory nga refresh suminti sa ilahang mind ang kamatayon ni Jesus sa cross. They love the Lord so much. Kanang ilag yung gitreasure ang gibuhat ni Jesus sa cross alang kanila. Gitreasure gani nato na nga butang, always ginato gi-celebrate. Ikatulo nga makita nato nga they love the Lord so much, katong sumpay pod sa verse 42, to the breaking of bread and to prayer. Ganang prayer is a conversation with God. Kung nahigugmay ka Ginoo, always good ka, makig-istorya ka niya. You love it so much to talk with your loved ones. Nindot gyud di istorya, magbuntag ba ning mga mag-uyab mag-istoryahanay bisag unsa nang topic maadto. Nya gusto gyud nga walay maka-interfere. Mo nang sa prayer gusto kita nga walay maka-interfere. Gusto kita a separated time intended ra gyud to talk to God. Mo nang they love the Lord so much. They are motivated sa ilagyong gugma kang Ginoong Jesucristo. Ikaduha, nganong gid sila gitawag nga motivated sa gugma ni Kristo? Tungod kay diha sa verse 42 hangtod sa 46, they love the Lord's people. Ganiha, they love the Lord. Karon, they love the Lord's people. Sa kanang iyahang mga kaigsuunan, mga believer. Diha sa verse 42, ingon diha, they devoted themselves to the apostles' teaching and to
fellowship. Kanang fellowship diha. Sila mahinang punon kaayo sa pag-fellowship. Gusto gid nila perminti fellowship. Sa tuwa gusto tag fellowship kay perminti kaon. Sa ilaha dili because they cared each other. Naga-care gid sila. Mao man na ang essence sa fellowship, caring each other. Mao nang kung naay caring, naa gid na sharing. Karon lahi man, sharing of foods man, no. Kaniadto sharing gyud sa mga problems. Mo nang mapamatud-an gyud ang ilahang fellowship, how they help each other. Yun sa nila pag-help. Tanawa ha, atong basahon diha sa verse 44. Ingon diha, all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they gave to anyone as he need. Grabe ang ilang sharing kaniadto. Kay naay mga pakinahanglan, mamaligya silang ilang mga kabtangan para lang gyud matagbo tong naa sa paginahanglan nga mga kaigsuunan. See their fellowship. Bihira na makita nimo karon nga church nga mamaligya og gamit para lang gyud mahatagan tong naay pagkinahanglan. Ingana sila na ay burden sa ilang matag-usa. Ngunang sila gyud motivated by the love of Christ. Tungod kay they love the Lord's people. Kay mo man gid nay gusto ni Jesus Christ. Mao gid ang prayer ni Jesus sa John 17 nga that you may be one. Gusto gid niya ang iyang mga kaanakan managhiusa, ma-provide ang pagkinahanglan. So kung mao nay gusto sa Ginoo, mao pud gid pud nay gusto nila. Ilag yung desire nga ma-meet ang needs sa ilahang matag-usa. Unang sharing needs and rejoicing God's provision. Selling their possessions. No mo nang nindot kaay diha ang ilahang fellowship kay meaningful kaayo. Naagyoy meaning. They love each other. Unya consistent. Consistent ang ilahang paghigugmaay. Nindot kaayo nga patalinghugan gyud ang ilang kinabuhi. Mo nang diha sa verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. Every day. Ato dinhi sa kasimana, kadto sa kasimana. Pero sila kaniadto every day because they are motivated by love. Wala may babag. Pero karong panahon na, perting daghan nagbabag sa fellowship. Kay di naman o sa atong kasing-kasing, motivated naman ta sa mga kahilayan, TV, sa padiha, gadgets, internet, no, motivated na ta, driven na ta by those things. Mao nang mabahin na sa una morgid na ang ilang passion. They are devoted, driven by the love of Christ. Kay fresh pagid sa ilaha ang ilahang pag-experience kang Hesus. Dasig pagid kay sila diha sa ilahang gugma kang Hesus. Mo nang makita nimo nga sa ilahang fellowship, nagalig-on gyud sila. Grabe ang ilang paglig-on. Mo nag how often ka mag-fellowship banding, maglig-on gyud ug maayo. Mo nang makita nimo nga ang ilang relationship grabe kayo. Sa Hebrews 10:24 nga spurring one another, encouraging one another. Nya iron sharpens iron. Nahitabo gina silang kinabuhi. Og makita pud nimo nga wa gid silang dadalaan ng mga ma-hard ang ilang heart diha sa fellowship. Mao na they love the Lord's people. And lastly, nga makita gyud ang ilang gugma nga motivated by the love of Christ, they love the lost people. Primero, they love the Lord. Ikaduha, they love the Lord's people. Iya mga katawhan. And lastly, they love the lost kadtong nangawala. Sa verse 47, ingon diha, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Nakuha sa mga tao sa labas. Ingon diha, enjoying the favor of all people, dili all believer, all people. Ang mga tao nga nasa labas sa ilang palibot, giganahan gyud sa ilang pagkinabuhi, labi na gyud sa ilahang paghigugmaay sa matag usa. Grabe ang ilang sharing. Mao nang makaptured pod no ang mga tao nga naas palibot nila nga mga dili Christian. Pagkanindot sa ilang paghigugmaay. Grabe ilang paghigugma kang Ginoong Hesukristo. Mao na ang nakatandog kanila nga ingon dinhi, the Lord added to their number. So kadto siguro nangatandog musulod na sa simbahan. Mao nang nindot kaayo sa kinabuhi sa mga New Testament church nga they are motivated by love, empowered by love, ug niresulta kini nga mag-gain nila ang favor sa mga tao nga nasa labas. Di noon nga mahimong mapandol nga maingon, Kristohano na, mo na mga baptist, stricto man. Balaod man yun. Di ta mosulod diha. Sa ilaha makaptivate sila ba sa gugma nga naagyod sa mga naa sa sulod simbahan. Ingana ang paghigugma sa mga New Testament church kaniadto. Sila gyud ang ilahang kinabuhi, they live a living sermon. They are the living letters. Ingon ni Paul diha sa 2 Corinthians 3:2, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry,
written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Sila mga living letter, ingon ni Paul, sila, kamo ang among mga living letter, kay diya sa inyong kinabuhi, mabasa na ang gugma. Mabasa si Jesus Christ. Diha gyud sa inyo ha makita. Mo nang sa mga New Testament church, makita gyud nimo sa ilahang kasing-kasing ang Ginoo. Mo ingon diha nga, you are our living letter, not written with ink. Dili written sa tablet nga pare atong 10 commandments na nasulat sa bato. Diri written on the human hearts. Muna diya sa tumakasing-kasing, diya mailhan si Ginoong Jesucristo. Sa mga Christian, unsa ang ilang kasing-kasing. Diya nakita sa mga tao, mga lost people, si Kristo sa kasing-kasing sa mga believer sa New Testament Church. Munang daghang gyoy nakaangkon sa kaluwasan, daghay nakaangkon usab sa gugma sa Ginoo. Tungod kay sila mga tao gyud nga nakita gyud ang gugma. People cannot see their heads, but can see their hearts. Ang uban iglesia ang makita ulo, mga bright kayo, maayo kayo mga theology, maayo kayo mga reasoning, grabe kayo, mga rason, grabe kayo magigdebate. Pero kanila sa mga New Testament church makita gyud sa mga katawhan ng ilahang kasing-kasing. Their love, ang ilahang binuhatan nagpadayag gyud nga gikan diha sa ilang kasing-kasing. Usay gid sila kadako nga advertisement sa Ginoo. A visible nga explanation of who God is. Unsa ang Ginoo mo act, unsa ang Ginoo mo react, ug unsa ang Ginoo mo interact. So kini nga church, itawag ni sila nga a soul winning church. Ganiha, pag moingon ta nga they love the Lord, itawag sila a sound doctrine church. Payong po na to nga they love the Lord's people, sila gitawag nga a sharing church. No? Nya sa they love the lost people, they are a soul winning church. So mao kini ang New Testament church, motivated, driven, moved by the love of the Lord Jesus Christ. Og makita nimo ang ilang gahom. Paspas kay ilang pagtubo, they increase in number, not only in number, in quality usab ang ilang mga kasing-kasing, and they invaded the entire Roman Empire. Ang tibuok Roma nahimong Christian tungod sa New Testament Church. Ang ilang pagkinabuhi, empowered. Wa man sila'y mga kwarta. Dili kwartahan, wa gani sila'y simbahan. Wa na may timploan na higayuna. Ang church na sila mga balay-balay. Wala sila'y dagko nga mga resources. Pero nadala nila ang entire nga room. Unsay gahom na kanila? Power nga motivated by the love of Christ. Empowered by love. Mo nang ang Christian o ang church nga empowered by love, wa gyud makapugong. Unstoppable diha sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Pero kung dili kita empowered by love, we are powerless. Christian, powerless church. Magampo ta?